O bawi-bawi? Wala ka sa lolo ko. O sige, ano, kaya mo? Sakmo! Correct ka dyan. Mapa-joke, expression o laro man yan, basta Eat Bulaga ang nagpauso. Nako, palong-palo sa buong barangay. Sa tagal na nila sa industriya, huling-huli pa rin nila ang kiliti ng masa sa mga estilo nilang tatak Eat Bulaga. Sa loob ng 3 dekada ng pamamayagpag sa ere ng programa, hindi na mabibilang ang mga gimmick na masasabing tatak Eat Bulaga. Mga palarong naging pamilyar at pumatok sa mga manonood. Wala rin daw rason para antukin kahit patanghaling tapat. Lalo na kapag naririnig mo na ang mga sikat na dance hit o sayaw na ginagawang contest sa Eat Bulaga. Spontaneous kasi yung mga ibang napauso nila, Tito Vic and Joey, di ba? Kasi mahilig talaga si Joey rin mag-come up with words, even sina Vic, the bossing, di ba? Galing kay Vic rin yan. Wala namang bossing dati eh. But of course, may tinawag siyang bossing, so naumpisa na. Ito na! Ready! Tatak mo, itatak mo, itak-itak, itatak mo. Pinauso rin ng ang tagisan ng ganda, talino at talento sa mga segment gaya ng Little Miss Philippines, kung saan na-discover si Aiza Sigera. Nakinig kayo sa aking Yung mga dance contest, yung mga searches, because of the hit of Macho Man, sabi namin, so this is the formula pala at that time, that was in 1981. So that was the formula. So why not? Ang mga patok na contests ng EB nagpasikat pa. Meron pa mga ibang pinasikat na Eat Bulaga. Sino na naman yan? Dito nangyari ang Mr. Pogi 1996. Ang Mr. Pogi kung saan unang nakita ang talento ng ilang male stars ngayon. Ang She's Got the Look na sinalihan pala ng ngayoy aktres na si Rosana Roses. At maging ang Check 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 kung saan unang nakita sa telebisyon ang isa sa mga haligi ng comedy ngayon. Walaan nyo, walang iba kundi si Bitoy na naging host ng Eat Bulaga at Dabarkads din kinalaunan. Tinangkilik rin ang kanilang contest na Super Sirena kung saan bidang-bida ang mga naggagandahang Becky ika nga. Katawan, handang lumaban sa pagsubok ng buhay. Maraming salamat po. At di naglaon, ipinanganak ang segment kung saan ang mga host mismo ng Eat Bulaga ang rumarampa at naglalabanan. I won the crown because I am the crown. Shamsi Mama Chup Chup, happy birthday, bossing Philippines! Maraming manonood ang napapahagalpak sa tawa hanggang sa sumakit ang panga dahil sa pakulo nilang ito. 1 and 2 and 1, 2. Sa Bulagaan, noong 1995, nakilala ang isang nagngangalang Alan Kay. Yan. Ang Eat Bulaga, para raw isang classroom kung saan maraming pwedeng matutunan ng bawat Dabarkads. Hanggang sa mauso na nga ang Bulagaan kung saan nagpapatalbugan sa knock-knock who's there ang barkada. Knock-knock! Who's there? Laguna, La Union! Laguna, La Union, ho! Paninig mo yung bago. Hoy, bago nga! Tama ba to? Hayop. Bagay? Pangyayari? Gulay? Pagkain ba to? Ang sagot? Hindi. Dahil ito lang naman ang Pinoy henyo na para bang pambansang laro na sa ngayon. Sino ba sa atin ang hindi pa nakakapaglaro ng Pinoy henyo? Sa bahay, sa opisina, o sa kanto? Nung nilaunch namin yung portion na yan, I knew it would make it big. Kasi kung ikaw ang nanonood sa TV, nakikisali ka rin eh. Tinalo ng tandem ni Roda at Dennis ang ibang katulad nilang estudyante nang nag-uwi ng 300,000 pesos bilang premyo. Ayun, nung first time po, hindi po talaga namin i-expect kasi ang dami po namin maglalaban-laban. Tapos sabi namin, kung manalo matalo, experience lang po yung habol namin. Tsaka yung kami po yung mag-represent ng buong RTU, parang ang sarap po sa pakiramdam yun. Yung palang ano na sa amin,
Sobrang naaliw yata ang sambayanan sa larong ito dahil maging sa mga Christmas party at reunion, inilalaro ito. Katunayan, maging sa YouTube, dumarami ang hits para sa mga video ng mga nagpipinoy henyo sa kani-kanilang mga lugar. Ang mga laro, pa-contest, mga gimmick at pa-premyo ng Itbulaga ay patunay sa pagiging malikhain ng mga Pinoy at sa pagkakaroon ng positibong pananaw ng ating mga kababayan. Sabi nga nila, walang malaking problema sa masarap tumawa.